Sa loob ng libo-libong taon, ang Vatican ay nagsilbing sentro ng pananampalataya at kapangyarihan ng simbahang Katolika. Ngunit habang milyon-milyon ang tumitingala dito bilang simbolo ng kabanalan, mayroon itong lihim na bahagi na bihirang mabanggit. Mga kwento ng politika, kasaysayan, at mga kasunduan na itinago sa mata ng publiko. Ngayong gabi, bubuksan natin ang mga pinto sa kasaysayan ng Vatican na bihirang mabunyag. Ang Vatican City ay pinakamaliit na estado sa mundo, ngunit ang impluwensya nito ay hindi matatawaran. Sa loob ng mga gusaling ito, libo-libong mga dokumento, artipakto, at kasunduan ang nakatago. Ngunit sa gitna ng mga ito, may mga bahagi ng kasaysayan na sinadyang ilihim, hindi dahil sa pananampalataya, kundi dahil sa politika. Ayon sa historian na si Dr. Matteo Ricci, ang Vatican Secret Archives ay hindi talaga sikreto. Ngunit ang mga nakatago rito ay maaaring magbago ng pananaw ng mundo tungkol sa kasaysayan, lalo na ang mga kasunduan sa pagitan ng simbahan at ng mga malalaking makapangyarihang estado. Noong dekada 80, isang malaking iskandalo ang yumanig sa Vatican Bank. Ayon sa mga ulat, sangkot ito sa mga iligal na transaksyon, money laundering, at maging sa isang misteryosong pagkamatay ng isang bangkero na si Roberto Calvi, na natagpuang nakabitin sa ilalim ng Blackfriars Bridge sa London. Ang Vatican Bank Scandal ay isa lamang halimbawa kung paano ang kapangyarihan at pera ay maaaring magtagpo sa pinakasagradong lugar sa mundo. Ang tanong, sino ang tunay na nakinabang, at bakit nanatiling tahimik ang Vatican tungkol dito? Sa gitna ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang simbahang Katolika ay naharap sa isang napakahirap na desisyon: paano babalansihin ang pananampalataya at politika sa gitna ng kaguluhan. May mga dokumento na nagsasabing may mga kasunduan sa pagitan ng Vatican at ng Nazi Germany. Ngunit ang nilalaman ng mga kasunduan ay nananatiling isang palaisipan. Ayon sa historian na si Dr. Giovanni Leon, ang Concordat na nilagdaan ng Vatican noong 1933 ay isa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi ng kasaysayan. Maraming nagtanong, ito ba ay para protektahan ang simbahan o para makipagkompromiso sa isang rehimeng puno ng karahasan? Sa likod ng mga makakapal na pader ng Vatican, maraming artipakto ang nananatiling lihim sa mata ng publiko. Isa rito ang Lance of Longinus, ang sibat na sinasabing tumarak kay Kristo habang siya ay nasa krus. Ayon sa alamat, ang sinumang magmay-ari ng sibat na ito ay magkakaroon ng kapangyarihan, ngunit may kaakibat itong sumpa na maaaring magdala ng kapahamakan. Ngunit hindi lamang ang Lance of Longinus ang bumabalot sa misteryo. Narito ang ilan pang mga relihiyosong relikya na lubos na pinahahalagahan sa kasaysayan at pananampalataya. Saint Catherine of Siena's head and thumb, ang ulo at hinlalaki ni Santa Catalina ay itinuturing na sagradong relikya, bilang patunay ng kanyang kabanalan at impluensya sa pananampalatayang Katoliko. The Preserved Heart of Saint Camillus, ang puso ni Saint Camillus, na nanatiling buo, ay isang simbolo ng kanyang malasakit sa mga may sakit, na ginugol ang kanyang buhay sa serbisyo sa mga nangangailangan. The Turin Shroud, ang telang ito, na sinasabing ginamit upang balutin ang katawan ni Jesus pagkatapos ng kanyang kamatayan, ay isang relihiyosong piraso na patuloy na pinagtatalunan ng agham at pananampalataya. The Preserved Body of Hyacinth of Caesarea, Bavaria, ang hindi nabubulok na katawan ni San Hyacinth ay itinuturing na isang milagro at patunay ng kanyang kabanalan. The Skull of John Chrysostom, Mount Athos, Greece, ang bungo ni San Juan Chrysostom ay isang mahalagang relikya na simbolo ng kanyang kontribusyon bilang isang dakilang guro ng simbahan. The Preserved Tongue of Saint Anthony of Padua, ang dila ni San Antonio, na nanatiling hindi nasisira, ay isang tanda ng kanyang husay sa pangangaral at kakayahan sa pagtuturo ng salita ng Diyos.
Sa kasalukuyan, patuloy ang Vatican na pinapaligiran ng mga kontrobersya, mula sa mga usapin ng korupsyon, hanggang sa mga tanong tungkol sa pag-aari ng simbahan sa mga prime real estate properties sa buong mundo. Ang Vatican ay nananatiling simbolo ng pananampalataya para sa milyon-milyon. Ngunit sa likod ng kabanalan nito, may mga lihim na maaaring hindi kailanman mabunyag. Sa pagitan ng kasaysayan, kapangyarihan, at intriga, nananatili itong isang tanong: gaano karaming katotohanan ang maitatago sa liwanag ng pananampalataya? Ang lihim ng Vatican ay nananatili. Ngunit sa mundo ng teknolohiya at impormasyon, hanggang kailan ito maitatago? At higit sa lahat, ano ang maaring magbago kapag nalaman ang lahat ng ito? Thank you all for watching.